katapusan po ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat dekada, maging sa bawat taon o araw po ng ating buhay. Kaya naman, kami po ay nagagalak na kayo po ay makasama ngayong hapon sa atin pong sama-samang pagsamba. Muli, maligayang pagdating po dito sa The Avenue Village. Tunay po na nakakatuwa na makita at makasama ang bawat isa sa ating ngayong hapon. Kaya po ang amin din pong pagbati sa lahat po ng nanonood or kasama po natin sa pamamagitan po ng ating YouTube. Masaya po kami na saan man po kayo naroroon ay kasama namin kayo sa pagsamba at pagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Sangayon ako dyan, Dayan. Tunay nga na hindi naman hadlang yung lugar para tayo ay magkasama-sama sa ating pagsamba sa ating Diyos. At alam mo ba, Dayan, dahil sa kabutihan ng Panginoon, tayo po bilang mga Pilipino o mamamayan po ng Pilipinas ay binigyan niya ng sariling kalayaan o yung pagkakakilanlan. Sapagkat ngayong araw nga po ay inaalala natin ang sariling wika natin, sariling wika ng bansa bilang ipinagdiriwang po natin ang buwan ng wika ngayong Agosto. So ito po ay alinsunod sa proklamasyon bilang 1,041 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos. Tama, Ate Love. So, alam mo ba, Ate Love, alam po ba ng bawat isa sa atin na ang buwan po ng wika ay original siyang tinawag na linggo ng wikang pambansa noong 1946. So, bago ito pinalawig at pinalitan noong 1995. Tama, Dayan. At nakakatuwa lang na magkaroon tayo ng oportunidad na mabalikan ng kasaysayan o pinagmulan po ng ating wika. So ito po ay paalala po sa atin na kahit gaano pong kabilis yung paglawak po ng teknolohiya o masakop man po tayo ng iba pong kultura po dito po sa ating bansa, piliin pa rin natin yung sariling atin. Tama, Ate Love. And bilang ang napakaganda nga nung pagkakahalintulad ng ating wika sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kasi gaya ng pagkakaroon ng sarili nating wika, pagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay nagbigay ng pambihirang pagkakakilanlan, isang panibagong katauhan na matawag na kanyang mga anak. Kaya po sa hapong ito, wala po tayong ibang dahilan para hindi pupurihin ang nag-iisang Diyos na buhay. Kaya po ngayong hapon, sama-sama po nating itaas ang ating papuri, sama-sama po tayong magalak sa mga awit ng pagsamba at maging ang ating mga puso ay umindak sa pasasalamat sa nag-iisang Diyos na buhay. Yan. So, bago po tayo kumanta ng mga awit na papuri sa Panginoon, so, bilang celebration, nakikisa tayo sa celebration ng, sabi nga ng mga host natin ay Buwan ng Wika. So, proud tayo na tayo po, sabi nga po, hindi ho aksidente na tayo ay naging Kristiyanong Pilipino. No? Unique ho tayo, meron tayong sariling atin. Meron tayong sabi nga, meron tayong pamamaraan para mapuri at masamba natin ang Panginoon bilang isang Pilipino. Sabi nga dito sa kakantahin namin, kahit saan kayo pumunta, kahit saan kayo makarating, hahanapin at hahanapin pa rin natin ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kasi dito tayo nilagay ng Panginoon. So, bago tayo umawit sa Panginoon, hayaan yung kantahin namin ito. Hahanapin ko ang awit at hiling mo pag nalayo sa'yo. Hahanapin ko ang halakhak mo kahit na kung saan dako. Hahanapin ko umaga, tanghali, gabi.
dahil hindi kita lilimutin kahit na sandali. Hahanapin ko ang sikat ng araw mo pag nalayo sa'yo. Hahanapin ko dagat mo at buwan, ang tag-araw at tag-ulan. Hahanapin sa di mo hilaga kanluran. Hahanapin ko sa pangingibang bayan. Oh, sa aking paglayo dadalhin paglipat, babaunin init ng iyong araw, sinagilaw at luningin. Sa aking paglayo dadalhin ang lahat at nang di na hanap-hanap ka pa. Kung iiwan kita, hanap nilang tila, aanhin pa ang maglakbay, di ba? Hanapin ko ang awit at hiling mo pag nalayo sa'yo. Hahanapin ko ang halakhak mo kahit na kung saan ako. Hahanapin ko't tuwin at kung hindi makita, aanhin ko pa ang gawang iwanan ka. Okay, tayo po lahat ay tumayo this time. Ngayon pong hapon, nag-prepare ho kami ng mga Tagalog songs. Yan. So sabi ko nga, ito pong, siyempre yung sarili hong wika, hindi ko aksidenteng nilagay tayo dito ng Diyos. Meron na tayong sariling atin, meron tayong sariling wika. Paraan ho para masamba natin ang Panginoon. And this time, ibigay ho natin yung dapat sa Panginoon. Ibigay ho natin yung dapat na papuri at pagsamba sa Panginoon. Kasi ngayong hapon, sasambahin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng sariling atin. No? Mga sariling awit, mga sariling kanta, mga sariling wika na binigay po niya. Palakpakan natin ang Panginoon o pinupuri ka namin, O Diyos. Dakila ka, O banal na Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige po, sabayan kami ng palakpak. Come on, village. Bigay natin ang pinakamalakas sa palakpak para sa ating Panginoon ngayong hapon. Come on! Whoa! Whoa!
Nananabig na marinig ang iyong tinig. Sa puso ko'y nagbigay ng bagong himig. Tanging ikaw ang dahilan ng pag-awit. Nararanasan ang iyong dakilang pag-ibig. Sabay-sabay, come on! Sa pagising sa umaga, ang hangad ay ang iyong pagsama. Sa bawat hamon ng buhay, ikaw ang tanging purihin siya. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Uho, 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 nananapig na marinig ang iyong tinig. Sa puso ko'y nagbigay ng bagong himig. O tanging ikaw, tanging ikaw ang dahilan ng pag-awit. Nararanasan ang iyong dakilang pag-ibig. Tayo umawit sa Panginoon. Sa pagising sa umaga, ang hangad ay ang iyong pagsama. Sa bawat hamon ng buhay, ikaw ang tanging pag-asa. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Purihin ka sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Purihin ka Sa aming musika, dakilain ka. sa'yo'y One more time. Purihin ka, say, sa aming musika, dakilain ka, sa'yo'y sumasamba. Uho, 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 uho. O salamat, Panginoon. Ika'y dakila, ika'y banal, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Maraming salamat po. Sapagkat ika'y Diyos na banal at dakila. Narito po kami, Panginoon, sa iyong paanan. Nagkaisa sa puso, Panginoon. Iisa, Panginoon, ang hangad. Ang madakila ang iyong pangalan. Ang matanghal ka, Panginoon. Panginoon, hayaan mo po na ang dampi ng iyong kaluwalhatian ay maranasan namin ngayong hapon ng patuloy at siyang magbagong patuloy sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Ito po isang awit, kalakip ang panalangin. Awitin po natin sa Panginoon. Ako'y naghahanap ng kasagutan sa dalangin. O Diyos, ako'y dinggin
ako'y naririto at namangha sa gawa mo. Kapayapaan aking natamo at nagbabago sa damdamin ko. Dampi ng kalwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturong magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Kami naririto, nagkaisang mananalangin, o Diyos kami dinggin. Nagpapakumbaba, aming bansa ay kaawaan, kasalanan ay patawarin mo, hipuin mo ang bawat Pilipino. Dampi ng kalwalhatian mo, totoo, sa puso ko'y nagturong magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Ang dampi ng kalwalhatian mo'y totoo, sa puso ko'y nagturong magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Ngayon pong hapon, patuloy nating awitan at sambahin ang Panginoon. Panatili lang po tayo sa presensya ng Diyos. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malukod na pagsamba. Sabihin ng iyong labi, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan,
Ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupukay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig ng malugod na pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah! Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Kaya ating purihin at sambahin, parangalan. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka, maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka, maghari ka. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon maghari ka, Panginoong Jesus. Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari. Sige po tayong mawit. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh Jesus, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Oh, hallelujah! Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Makapangyarihan, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ika'y Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Pinupuri ka namin, tinatanghal, sinasamba.
dakilang Diyos. Salamat salamat Panginoon. Tunay kang dakila at banal o Diyos. Karapat dapat sa iyo ang papuri at pagsamba at pagdakila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa hapong ito, binabalik po namin sa iyo ang karangalan, ang kapurihan, kataasan, ang kabanalan ay sa iyo at nararapat, Panginoon. Salamat po. Sa iyo ang papuri at pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia. Amen at amen. Tayo tumungo tayo, manalangin. Totoo, O Diyos, sa inyo ho kami umaasa. Wala hong iba kundi sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Salamat ho, O Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon. Higit pa ho, O Diyos, sa lahat ng aming ine-expect, Panginoon, ang biyaya ho ninyo. Nagumapaw ang pasasalamat mula sa aming mga puso, Panginoon, sa pagsama niyo ho sa amin sa buong isang linggo. Salamat ho, Panginoon, sa pagkat kayong Diyos, Emmanuel, Diyos na naroon, Panginoon, sa haba, O Diyos, ng aming paglalakbay, ng aming hong lakbayin. Kayong Diyos na nandoon, Panginoon, sa gitna ho ng bagyo, gitna na ho ng unos. At sa lahat ho, Panginoon, ng kalalagayan namin, Panginoon, ngayon sa amin hong buhay. Kay Diyos ho na hindi nagbabago. Kay Diyos, Panginoon, na nahiriyan. Kaya ho, salamat po. Dalangin ho namin, Panginoon, for the rest of this afternoon, Lord. Tuloy niyo ho kaming samahan. Maging sa amin ng pag-aaral, maging sa aming pag-awit, pagsamba sa inyo, madakila lamang kayo, O Diyos. At sa kapangyarihan ho ng inyong Santong Espiritu, magbubukas ho kayo, Panginoon, ng mga isip, ng puso, O Diyos, aming Ama. Upang sa gayon, Panginoon, ang inyong salita na buhay ay tatalima ho sa amin. Salamat ho sa inyo. Kayong aming Diyos, wala nang iba. Amen at amen. Good afternoon ho. Nakakatawa lang ho, no? Kasi sabi nga ni C.S. Lewis, no? Ni E.W. Tozer. Basahin ko lang yung isang quote na naalala ko, no? Ayan. Sabi ni A.W. Tozer, sabi niya, "It is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply." Litin ko lang, no? It is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Katawa lang ho dahil alam niyo, si Marcelo ho, yung nagsalita ho kanina dito. Ilang years ago ba yun? Mga high school pa ho yan eh. Nakaka-attend na dito. Diba yung kwento niya nga, di ba? Ano ho yan? DOST scholar. Yung ba yung merong may stipend na, kano ba yung stipend nun sa buong isang SEM? Yung ba yung may 8,000 kada buwan o 10,000? Yan ho siya eh, no? Wala na nga hong bayad sa BSU, meron pang parang sinasahod na, di ba? Pasado ho siya doon. Sabi naman niya, mayabang daw siya, di ba? Totoo ho yun. May katotohanan ho doon. Pero alam nyo, nananalangin ho kami ng mga makakaagapay ho, no, sa makakatulong ho sa gawain, yung mga tao ho na magbibigay ho ng buhay. Though, hindi pa ho siya nagpasa, no, sa full-time ministry. Hindi ko ho alam kung ano hong plano ng Panginoon sa kanya. Pero
Diyos ho yung kumikilos eh, no? Minsan dadalhin ka ng Panginoon, kasi minsan mayabang ho tayo. Kaya dadalhin ho tayo ng Panginoon, guguluhin niya yung buhay mo. Pag nagulo ho yung buhay mo, doon may realize na hindi lang pala ito, no? Hindi lang pala ito ang buhay. Meron palang, ang totoo palang buhay, yung buhay na nandoon sa Diyos na nanggulo ng buhay ko. Imagine nyo, no? Pero sabi niya nga, di ba, parang nagulo yung buhay niya eh. Kasi di ba, gagraduate na siya. Dapat maganda na, smooth sailing na, matalino yan. Parang kinikwento niya nga na doon sa, ano ba yon yung magdi-defense. Di ba, may defense. Tinanggal na siya ng dalawa niyang kasama. Nauna nang nag-defense. Sabi niya, okay lang, ako naman gumawa ng lahat. Hindi, joke lang. Ito yung tao na kaya niya mag-defense, mag-isa. Pero sabi nga ho ni A.W. Tozer, it is doubtful whether God can bless a man greatly until he has hurt him deeply. Papadaanin ka muna ng Diyos eh, no? Ay, yung totoo naman ho blessing, hindi naman ho yung blessing na ano eh. Hindi lang ho yung financial blessing na hindi lang ho yung financial blessing na madami kang pera, successful ka sa buhay, no? Ang totoo ho talagang blessing, kalapitan ho sa Diyos. Kaya minsan nakala ho natin, okay na yung buhay ko kasi, wow, gagraduate na ako, matalino ako yung ganyan-ganyan, may Latin honors, no? Pero layo-layo mo naman sa Panginoon. Blessing ba yon? Blessing ho ba yon, no? Dami mong accolades, no? Ang dami mong naabot sa buhay, pero ang layo mo ho sa Diyos. Ang totoong blessing, yung kalapitan ho sa Diyos. Yun yung dating mayabang pero duwag na lumapit ho sa Diyos, tumapang. Sino sa atin yung mga naduduwag? Sabihin nga ho natin, fear. Isa pa nga ho, fear. Sabihin natin, fear. No? Ano ho yung fear sa Tagalog? Takot lang ba yun? Di ba, fear sa Tagalog, kaduwagan. Di ba? Kaduwagan. Sabihin natin, kaduwagan. Alam niyo ho, lahat tayo, dadating ho sa buhay, di ba may binabanggit siya sa kanina sa atin na kairos moment? Yun ho yung moment kung saan ho, minsan lang ho dumadaan sa buhay ho natin. Yan yung defining moments ho ng buhay. Dumadaan ho yun, at pag lumagpas, sayang. Kasi hindi lagi ho yung dumadaan. Sabi nga ho ni Winston Churchill, may binabasa ho akong book, baka gusto niyo rin basahin. Sabi ni Winston Churchill, to each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing, unique to them and fitted to their talents. May gaganyan daw ho sa balikat mo, huy. What a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour. Sayang daw ho kung yun daw ho ay mapapalagpas mo dahil hindi ka ho prepared. No? Minsan, yun hong preparedness na yun ay yun lang hong pagiging willing ho na tumugon doon sa tawag. Sabi ho ito hong book na binabasa ko ay Courage is Calling ho ni Ryan Holiday. Hindi ko ho alam kung Christian author siya, pero parang hindi, stoic ho siya, no? Sabi niya, history is written with blood, sweat, and tears, and it is etched into eternity by the quiet endurance of courageous people. Sabi niya, ang kasaysayan na ho ay isinulat ho sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luha ho. At inetch daw ho yun. Ano ba yung inetch? Yung iniukit, sa walang hanggan sa pamamagitan ho ng mga tao na may tapang. Ano ho bang Tagalog sa courage?
tapang. Sabi niya, people who conquered their fears, who acted with courage, and in some cases, briefly achieved that higher plane of existence, they entered the hall of heroes as peer and equals. Sino daw ho yung mga nagiging bayani? Sabi niya, yun daw ho mga tao na kinanker ho nila yung kanilang takot. Sabihin niyo nga doon sa katabi niyo, tanungin niyo nga, anong takot mo? No, di ba sabi niya, yun daw ho mga tao na nandoon ho, kapantay mo yung mga Hall of Heroes. Nakakapasok daw doon sa Hall of Heroes. Yun daw ho yung mga tao na kinangker ho yung kanilang takot at kumilos ho ng may tapang. Sabi niya ho, bakit ko ba binabanggit ho ito, no? Kasi lahat ho tayo tatawagin ho ng Diyos at some point. At some point, marirealize mo yan, siya ho, dumating ho yung tawag niya. Lahat ho tayo kasi tatawagin ho ng Diyos eh. Minsan may takot ho tayo, kaya dito ho tayo sumusunod. Minsan yung takot ho natin, sabi niya, courage calls each of us differently at different times in different forms. Sabi niya, first, we are called to rise above our fear and cowardice. Kailangan daw ho, lampasan daw ho natin yung ating takot at kaduwagan. Next, we are called to bravery over the elements, over the odds, over our limitations. Finally, we are called to heroism, perhaps for only just a single magnificent moment. Ganda no? Sasabi niya, finally, we are called to heroism, perhaps for only just a single moment, when we are called to do something for someone other than ourselves. Alam niyo, nagpe-pray ho kami ng, Lord, bigyan niyo ho kami ng panibagong henerasyon ng mga full-time workers, yung totoong mag-itatalaga ho nila ang buhay ho nila sa paglilingkod ho sa inyo. Nagpe-pray ho kami. Hindi ho namin alam kung sino hong tugon ng Diyos. Pero alam niyo ho kung ano hong kailangan para makatugon, tapang. Sabihin natin, courage! Sabi niya, whatever call you're hearing right now, what matters is that you answer. What matters is that you go to it in an ugly word. Courage is beautiful. It allows beautiful things to exist. Ulitin ko lang, no? Whatever call you're hearing right now, what matters is that you answer. Kung ano daw ang tawag na naririnig ninyo ngayon, may panawagan ba kayo naririnig ngayon? Ang mahalaga daw ho is that you go to it. What matters is that you answer. Sa totoo lang ho, ang laban ho natin ay sa fear, no? Sa fear, para ho magawa ang ating mga kailangan hong gawin. Meron ho akong kwento. Sino nakakilala kay Florence Nightingale? Sino nakakilala kay Florence Nightingale? Siya ho yung mother of nursing, Alam niyo ho, bago ho siya tumugon, nag-nurse ho siya, di ba? Nurse siya. Kasi may gera ho noon at sobrang dami ho ang dami hong nagkakandamatay na mga sundalo at saka yung mga sugatan na wala hong nag-aalaga. Kita niya ho yun eh. No? Kitang-kita niya ho yung mga tao na namamatay kasi minsan wala lang saplo, tubod-tubad, nagkalat na lang sa pasilyo doon sa Kasi wala ho nangangalaga ho sa kanila. Kung paano ko ho kitang-kita ngayon. Ngayon ho, sa loob niya, sa loob ho ni Nightingale, meron ho siyang nakita na, di ba, meron siyang gusto niyang tulungan. Tulungan ho yung mga tao. Kaya lang ho, pakinggan natin. Kaya lang, nung panahon na yun pala, napakababa ho ng tingin sa nursing. Sa bagay, sa Pilipinas, mataas ang tingin sa mga nurse, di ba? Pero sa ibang bansa, hindi pa rin. Pero mas lalo na ho noon, di ba? Mas lalo na noon, hindi nila type mag-nursing. Kasi mababa ho yung pagtingin ho nila sa ganun hong klase na trabaho at paglilingkod na unawaan natin. So ito hong si Nightingale, parang nagsabi siya, sinabi niya sa magulang niya, pero yung magulang niya, ba't mo gagawin yan? Anong pumasok sa isip mo? May kaya ho itong si Nightingale, si Florence. Kaya ho, meron ho siyang takot ho sa loob. Alam niyo ho ba, nung nakita niya, narinig niya ho yung tawag, hindi ho agad siya sumunod. Bago ho siya sumunod, 16 years ho. Pakinggan ho natin.
Sabi ni Ryan Holiday, sabi niya, the fear was as strong as it is in every person when they consider uncharted waters, when they consider blowing up their lives to do something new or different, when everyone tells you that you'll fail, that you're wrong, how could you not listen? It's a terrible paradox. Sobrang lakas nung takot ho sa loob niya, no? Sobrang takot niya na sumunod kasi yung mga magulang niya against ho doon sa pagiging nurse niya, sa pagtulong niya ho doon eh. Inabot ho siya ng 16 na taon bago ho siya sumunod, bago ho siya tumugon. Sobra daw hong lakas ho nung takot. Yung takot ho na pumunta sa lugar na hindi mo ho alam, no? Yung maglakbay sa dagat na hindi mo ho alam. O gumawa ng mamuhay sa isang bagong pamumuhay, bagong lakbayin. Na yung lahat ng tao, sinasabi sa iyo na nako, magfe-fail ka. Nako, mali yung mali yung tinatahak mo na yan. 'Di ba? Paanong hindi ka makikinig? 'Di ba yun yung sa totoo lang ho, yun ho yung totoo eh. Pag tinatawag ka ho ng Diyos, madami ho sa tinawag ng Diyos. Ang nakakaunawa lang ho, siya at ang Diyos. Minsan nga ho, pag tinawag ka na ng Panginoon, kahit yung iba ho, di ba, minsan, mga Christian na yung parents mo, di ba? Minsan, mga mananampalataya na rin yung mga kaibigan mo, pero hindi rin ho nila naintindihan. Sabi niya, you'd have to be crazy not to hear them when they tell you you're crazy. Kailangan daw ho, di ba sabi niya, welcome sa parada ng mga baliw. O welcome sa parada ng mga baliw. Ito ho yun, bakit siya tumanggi doon sa tawag kay Nightingale? Sabi niya, because it's too hard, too scary, because they must obviously have picked the wrong person. Minsan ganyan ang tanong mo sa sarili mo, nakakatakot, sobrang nakakatakot. Alam niyo ho ba nung tinawag ako ng Diyos? Hindi ko ho alam kung saan ako kakain pag tumugon ako. Hindi ko ho alam kung saan ako titira. Malamang palalayasin ako ng tiyahin ko dahil tutugon ho ako eh. Siyempre, yung nag-aral ka ba naman sa Maynila, tapos mabalik ka dito na mangunguha ka ng kalamyas, sa bebenta mo sa palengke, para meron kayong pambabaon sa isang scholar nyo na nagbibilyar lang pala sa labas. Di ba nakakatakot? Anong kakainin ko doon, di ba, pagpunta ko doon? Anong gagawin ko pagpunta ko doon? Saan ako titira? Di ba nakakatakot? It's too hard, too scary because they must obviously have picked the wrong person. Tanong ko sa Panginoon, Panginoon, di naman ako yata yan. Baka ako lang to. Di ba may ganon? Mali yata ang tao yung napili nyo. That's the conversation Nightingale had with herself, not for a little while, but for 16 years. Ito ho yung ginagawa ng takot ho sa atin. Fear does this, it keeps us from our destiny. Listen, ito ho yun eh. Yung takot ho natin, minsan kahit hindi sa atin eh. Sa mga anak ho natin, takot ho tayo eh. May takot ka na pakawalan siya sa Diyos. Di ba may takot ka na pakawalan siya sa Diyos kasi baka tawagin niya ng Diyos kung saan hindi na siya matuloy maging doktor. Baka tawagin niya ng Panginoon kung saan sa Timbuktu, padala doon, di ba? O kaya sa Babuyan Island, may tao ba doon? Baka tawagin siya ng Diyos. Minsan takot ka para doon sa kapatid mo. Ano sabihin natin, hindi ikaw yung tinatawag ng Diyos. Okay na yon na nag-a-attend ka ng church. Okay na yon na na nagpe-praise and worship ka naman. Okay yun, nagpe-pray ka naman. Fear does this. It keeps us from our destiny. It holds us back. It freezes us. It gives us a million reasons why or why not. Kasi takot ho tayo. Diba? Minsan takot tayo kasi hindi ho natin alam eh kung saan ho tayo dadalhin ng Diyos. Ito ho yung sinabi niya, isa pa. Sabi niya, what we are to do in this life comes from somewhere beyond us. Listen, sabi niya, hindi ko ho alam kung Christian to kasi Stoic ho to eh. Stoic writer. Ibig sabihin ng Stoic, ang pinaniniwalaan niya yung 4 ho na virtue sinulat ni Marcus Aurelius, yung Roman Emperor. No, yung ano ba yon? Temperance, courage,
Courage. Yung four virtues. Sino ho nag-aral ng history o literature nung high school? Di ba may four virtues? Kaya ho, sabi ko nung nag-uusap-usap po kami, sabi ko, ano kaya tayo, yung quiz bee naman. Tama na yung mga dance contest, tama na yung mga singing contest, saka yung mga beauty pageant na yan. Mag-hold tayo, magpa-quiz bee tayo naman dito sa parang Battle of the Brains. Hindi yung puro pagandahan, di ba? Ano yung four virtues? Courage, temperance, ano po? Wisdom, ano pa isa? Justice. Oh, wow. Na-search agad sa Google. Sabi niya, what we are to do in this life comes from somewhere beyond us. It's bigger than us. We are each called to be something. Listen, ang ganda ho, sabi niya, yun daw dapat nating gawin sa buhay, hindi daw ho to galing sa atin. Beyond us, galing daw kung saan man yun. Hindi ko alam kung Christian to eh. Pero para sa atin, alam mo natin na tayo ho, likha ho ng Diyos. Na meron hong destiny ho ang Diyos sa bawat isa. No, meron ho ang Diyos na tinalaga para sa iyo. Sabi niya, we are each called to be something. We are selected. We are chosen. Ito ho yung tanong, but will we choose to accept this? Tatanggapin mo ba? Or will we run away? That is our call. Ganda, no? Lahat daw ho meron daw hong beyond us, may tawag daw ho tayo. Ang tanong ho, tutugon ba ho tayo doon sa tawag ho na yon? Ngayon, para sa atin hong mga mananampalataya, sa atin hong may Jesus, sabihin niyo, may Jesus ka ba? Tanongin niyo ngayon katabi niyo. Kasi doon ho mag-uumpisa ang lahat. Pag wala ho tayong Jesus, patay. Hindi ho natin maunawaan, hindi ho natin hahanapin kung para sa ano ho tayo. Dahil kay Jesus lang ho natin mag-umpisa ho ang lahat. Kay Jesus ho mag-uumpisa ang lahat ho ng paghahanap ng atin hong tawag. Now, doon ho sa series ho natin, nandun na ho tayo sa pangalawa, nagtatapos ho si Ko sa introduction. Sabi niya, eto ho yung Acts, pakibuksan ho yung Bible ninyo kung meron ho kayong dala sa app, may naka-install. Sabi niya, in my former book, Theophilus, ito ho yung book of Acts, no? Meron hong gospel ni Luke. Ngayon, dun ho sa Luke, mababasa nyo din ho yung Theophilus. May kausap din ho siya doon. No? Kaya parang sa pag-aaral ho nila, ang author daw ho ng Luke at ng Acts ay isa. Si Lucas daw ho yun. Ano ho? So, tradition, ayon ho sa tradition, ay si Luke ho ang author ho ng Acts. Sabi niya dyan, in my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach until the day He was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles He had chosen. Ito na ho yun, no? Ang akso ay nagsimula nung ang Panginoon ho ay, ang Lucas pala ho ay nagtapos kung saan ho, ang Panginoon ho ay umakyat. At ito naman, ang Acts ho, ito ho yung pag-akyat ng Panginoon, yun ho ang kauna-unahang nangyari doon. After His suffering, He presented Himself to them and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Siguro dito nila nakuha yung 40. No? Sino nakakapag nung 40 days? Nalulutang-lutang daw yung kaluluwa mo kung saan-saan pag namatay na. Siguro dyan yan nakuha yun. No? Pero sa totoo lang ho, sabi ho ng salita ho ng Diyos, sabi ng word ng scripture ay pagkatapos ng kamatayan ay paghuhukom. So pag namatay ho tayo, hindi na ho yung iikot-ikot pa tayo dyan, magiging white lady ka pa, magiging tikbalang. Hindi ho ganon. Pag namatay ka, matik, paghukom na, i-judge ka na. May Jesus ka ba o wala? Pag wala kang Jesus, doon ka, saan? Yung walang Jesus, saan pupunta?
O sa hell, di ba? Sa impyerno. Pag may Jesus, saan pupunta? Kasama ng Panginoon, di ba? Sabi ni Jesus doon sa katabi niya, di ba? Anong pangalan ng katabi niya? Si Hesta, si Barabas ba yun? Dahil wala sinabi. Di ba? Chismis lang yon. Wala sinabi, sabi niya doon sa katabi niya, di ba? Ngayon pa lang, isasama kita sa aking paraiso. Sa paradise, ano ho. Now, sige, tuloy ho natin. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Sabihin natin Holy Spirit. Ang Holy Spirit ho, siya ho yung isa doon ho sa triune God. Sabihin natin triune God. Tatlong persona, iisang Diyos. Hindi tatlong Diyos yun Isang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, anong sabi sa Deuteronomy? Hear, O Israel, the Lord is one. The Lord is one. The Lord our God, the Lord is one. Kaya isa lang ho. Pero nagpakilala ho ang Diyos sa tatlong persona. Nireveal niya ho ang sarili niya. 3 persons. Paano nangyari yon? Yung iba sinasabi parang 3 in 1. Di ba? Yung iba sinasabi parang itlog, eggshell, ano ba yung isa? Yung egg white, tsaka egg yolk. Diba naman yan? Pati naman ang Diyos ginawa mong itlog. At ginawa mong kape. Ginawa mong agahan ng Diyos. Hindi ho ganon. Kaya mystery ho yun eh. Sinabi ho ng Bible na ang Diyos ay iisa. Pinakilala ng Bible na ang Diyos ho ay may 3 persona, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, si Jesus ho yun, at ang Diyos Espiritu Santo. Paano ho natin nalaman? Ayan na nga ho, sinabi ho dyan. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? Hanggang ngayon ho, ang iniisip pa rin ng mga nila ay itatayo ho ng Diyos yung kaharian ng Israel. Ang iniisip pa rin ho nila, di ba? Ito ho, ang time ho na ito ay ipinako si Jesus sa krus, di ho ba? Namatay ho siya. After niya mamatay, nabuhay siya. Nagpakita ho siya sa kanya mga alagad. Madami ho yun. Yung nakakita sa kanya, yung mga witnesses na yon. Madami ho sila nakakita. No? At ang alam pa rin nila, itatayo ni Jesus. Listen, pakinggan nun natin para naunawaan natin. Akala nila, itatayo pa rin ni Jesus yung kingdom. Nalalabanan ho nila yung pagsakop ng Roma ho sa kanila at magiging ibabalik ho doon sa paghahari ho ni David at ni Solomon, no, parang ganon. Yung parang golden years ho ng Israel. Pero hindi ho yun ang nasa isip ho ni Jesus at hindi ho yun ang nasa plano ng Diyos. Imagine nyo ho to, no? Parang sa tinagal-tagal ho ng pagsasama ho nila, di ba ilang taon ho ba sila magkasama ng mga disciples at si Jesus bago ho ang Panginoong Hesus na pinatay sa krus? Di ba 3 years? 3 years ho silang magkakasama, pero hindi pa rin ho nila nauunawaan yun ho kung bakit ho si Jesus ay dumating. Di pa ho nila nagigets hanggang ngayon. Kaya ang tanong pa rin nila, itatayo mo ba Panginoon yung Kailan mo itatayo? Di ba yung tanong nila, kailan mo itatayo yung Israel ulit? Alam nyo, si Jesus patient siya eh. Pansinin nyo, hindi siya pinagalitan, hindi niya sinabing, ano ba kayo? Tagal-tagal na natin magkakasama, hindi niyo pa rin naintindihan. Hindi ho eh. Sabi niya, he said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Hindi para sa inyo na malaman kung kailan itinakda ng Ama. No? Kung kailan mangyayari yung mga itinakda ng Ama. Pero ito yung sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Meron lang ho akong gustong pansinin natin. Sabi ho doon, you will receive power.
Sabihin nga ho natin, power. Ulit nga ho, sabihin nyo nga ho, power. Yan. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Pansinin ho natin kasi alam niyo ho nung namatay ang Panginoong Hesus sa krus, nagsilayasan ho lahat. Yung mga disciples niya, di ba kumakain sila doon sa kumakain sila tapos sabi ni Jesus, may isa dito magkakanulo sa akin. Sabi ho ni sabi ni Jesus, may magkakanulo sa akin dito si Judas eh. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tapos ano sabi ni Pedro? Di ba matapang si Pedro? Ang tapang-tapang ho ni Pedro eh. Pero alam nyo, ilang beses ho, sabi ni Jesus sa kanya, hindi, 3 beses mo kung yung pagkakanulo. Di ba 3 beses niyang pinagkanulo si Jesus? Nung tinanong, kasama ka ba ni Jesus? Di ba sabi, hindi ko siya kilala. Di ba? Hindi ko siya kilala. Lahat ho sila natakot, nagsipulasan ho sila. Di ba, nagsialisan ho sila, natakot ho kasi sila eh. Na baka sila, isunod din na ipako kung sila ay malalaman na connected ho kay Jesus. Pero alam nyo, nung ibinigay ho, nung na-receive ho nila yung Espiritu, nawala ho yung kanilang, yung nawala? Yun, may nakikinig. Diba, nawala ho yung takot, yung fear. Di ba kanina may pinag-uusapan tayo? Yung fear. Nawala ho yung takot nila. Nawala ho yung takot nila. Bakit natin nalaman na nawala yung takot nila? Kasi na hindi na ho sila natakot mamatay para kay Kristo. Hindi na ho sila natakot na sumunod. I-share. Ano ho ba sa Tagalog yung share? Ibahagi ang tungkol ho sa muling pagkabuhay ho ni Kristo. Sa pagkabuhay ho ni Kristo, no? Ang galing ho eh. Ang galing lang ho eh. Kasi sabi ko nga kanina, ang hirap ho kasi na magturo ng calling, sa totoo lang. Hirap ho eh. Ang hirap ho na, alam niyo, matagal na ho kami nagpe-pray eh. Panginoon, bigyan niyo nga ho kami ng mga totoo ho na ibibigay ho ang buhay nila para sa Panginoon. Hindi naman ho kailangan full-time lagi eh. Alam niyo ho ba yun? Pero syempre, kung full-time ang tawag mo, edi mag full-time ka. Pero minsan hindi naman ho kailangan full-time lagi. Ang tanong ho ano sabi ni Winston Churchill? Sabi niya, to each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered the chance to do a very special thing unique to them and fitted to their talents. Tatawagin kayo ng Diyos, di ba? Doon sa yung kaloob. Saan ka ba magaling? Di ba? Saan ka ba magaling? Magaling ang tumula. O saan mo ginagamit yung tula mo? Joke ko lang yun eh. Hindi naman joke, pero wala naman masyadong nagtututula dito eh. Kanta, magaling ka kumanta eh. Magaling ka mag-shoot, di ba? Kamusta yung pag-shoot mo? Ginagamit mo ba sa Panginoon? Kaya nga ho, Panginoon, bigyan mo kami, tawawag ka ho, Diyos, ng mga tao na talagang ibibigay ho nila ang buhay nila sa Diyos sa paglilingkod ho sa inyo. Not necessarily in full-time ministry, but yun ho, sobrang committed ho sa pagsulong ho yun ng inyong kingdom. No, kasi sabi niya, what a tragedy, no? Kalunos-lunos ho. Sabi niya, what a tragedy if that moment finds them unprepared or unqualified for that which could have been their finest hour. Kaya nga minsan, nagtataka ho sila kasi meron namang magagaling na kumanta ho dito eh. May maaalam eh. No, may magagaling din sa instruments, may magagaling din ho magturo na pwede namang mag-Bible study, pero bakit hindi mo bakit hindi mo agad sinusugo doon? Binibigyan sila ng group, magturo sila, ganyan-ganyan. O kaya pakantahin mo agad sa harapan, bakit? Bakit doon mo nilagay sa Bakit nyo doon nilagay sa kubeta? Bakit nyo doon nilagay sa kubeta? Na maglilinis ng CR. Dati ho kasi iigiban pa yan eh. Wala pang tubig eh. Biro mo yung pag-igibo doon. Pero di ba, kaya nga sabi namin, hindi. Dumating na yung kairos mo eh. Dumating na yung moment mo, pero pinabayaan mo, hindi mo pinahalagahan.
Kaya dito ka muna sa kubeta, pahalagahan mo muna to. Dito ka muna magkakanta. Di ba? At pag nakita natin na committed ka, kasi alam nyo, hindi ho ang mahalaga, yung galing mo eh. Kaya nga, hindi ho tayo masyadong bilib sa magagaling. Ang bilib ho natin, doon ho sa committed. Kasi madami hong magaling, hindi naman ho committed. Pero may mga committed na pag pinatayo mo na at nahasa na gumaling, pag hindi pa rin ho gumaling isang taon na, ililipat ho natin ng ministry. Kagaya ho ni Aljon, di ba? Dati drummer. Isang taon na nagda-drums. Ano yung mahilo-hilo na kami pag praise and worship? Pwede ba? Tama. Pagkatapos, hindi mo alam kung nakasamba ka ba o ano. Alam niyo kasi ang drums, timing ho yan eh. Yan ho yung nagbibigay ng timing ho sa lahat. Pag wala hong timing yan, lahat ho, ano man tawag doon? Karibok na ho yun kapag ano. Nung nailagay na ho siya sa tama niyang paglalagyan, o di ang gaganda ho ng ating mga graphics, kasi pang graphics ho siya. Kaya nga ho, sabi ko, Panginoon, bigyan mo naman kami ng mga tao na ganun. Na may tapang ho, na iwanan ho yung comfort. Alam niyo ho, kung minsan napalampas mo yung iyong kairos, no? Dadaan ho ulit yan. Bibigyan ang Panginoon pa, di ba? 70 times 7, di ba? 70 times 7. Bibigyan ka ho ng chance. Kaya lang pag dumating ho yung chance na yun ulit, huwag mo na hong palampasin. Bisa kaya mo pinapalampas kasi takot ho tayo na sumunod. Kasi dahil sa sandamakmak at sanlibong reasons ho natin ho sa buhay. Pero ito ho yung tingnan ninyo. Ano ho nangyari doon sa mga disciples? Alam niyo ho ba na before yan, nagsibalikan na ho sila sa kanilang mga sa kanilang mga dating trabaho. Dati ho silang mangingisda. Tinawag ho sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will make you fishers of men. Umalis ka na dyan sa pamamangka mo. Iwan mo yung lambat mo. Iwan mo yung Nung namatay ho si Jesus, tapos nabalitaan na ho nila yan, na nabuhay ho si Jesus, nagsibalikan pa rin ho sila doon sa kanilang mga dating vocation. Nangisda ho ulit sila. Umalis ho sila hanggang sa tinawag ho ulit sila ng Panginoon. At makikita ho natin, yung known world ho noong time na yon, di ba ang world power ho noong time na yon is the Roman Empire. Listen, malaki ho yun, no? Ang Kristyanismo ho na yon ay umabot ho nung panahon na yon sa Spain. Na umabot ho sa Rome, umabot sa Spain, nagsimula ho doon sa maliit na lugar sa may Palestina, sa Palestine. Jerusalem ho yun, Dahil ano hong sinabi ng Panginoon dyan? And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Saan daw ho mag-uumpisa? Sa Jerusalem. Sila ho yung tinawag ng Diyos, yung mga duwag dati, nung na-receive nila yung power of the Holy Spirit, wala pa ho sa ating pag-aaral sa susunod ho yun na Sunday. Makikita ho natin na tumapang ho sila. No, tumapang ho sila. Sige ho, next ho natin ito. After he said this, he was taken up before their very eyes and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up in the sky as he was going when suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Sabi ho dyan, si Jesus daw ho, nung sinabi ho yun, di ba, binigyan sila ng task ni Jesus. Sabi niya, magiging, witness sa Jerusalem, sa Judea, at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Imagine niyo ho, umabot ho sa Pilipinas. Di ho ba? At binago niya ho yung takbo ho ng mundo hanggang ngayon 21st century. Pagkasabi niya ho noon, umakyat ho siya doon, di ba, dinala sila doon sa may bundok Olibo. Pagkasabi niya noon, umakyat ho ang Panginoon, hindi ko ho alam kung paano, pero papaganon daw, umakyat, papunta doon sa ulap. Tapos may dalawang lalaki, habang tinitingnan nila, may dalawang lalaki na doon sa gilid, sabi sa kanila, anong tinatayo-tayo niyo dyan? Hindi naman ho ganon. Sabi ho, ay, men of Galilee, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Listen. Yung pag-akyat daw ho ng Panginoon, ito na ho, umalis na ang Panginoong Jesus, no?
Yung pag-akyat daw ho ng Panginoon, ganun din daw ho ang kanyang pagbabalik. Bakit ho napaka-significant ito? Dito na ako magtatapos. Bakit ho sobrang significant nito nung sa lugar na yon? Kasi ho, madami hong prophecy nung Old Testament times na doon ho sa bundok na yon, di ho ba mayroong templo? Ang mga Hudyo, may templo ho sila kung saan ho sila sumasamba sa Panginoon. Sa Diyos, di ho ba? Kaya lang, mali ho yung pagsamba ho nila sa Diyos eh. Mali ho yung pagsamba nila sa Diyos. Kaya ho, yung presensya ho ng Diyos, umalis ho doon. Umalis ho doon sa templo at pumunta ho doon sa may sinabi hong lugar. At ang pagkaunawa ho ng mga Hudyo, doon ho yun sa may bundok Olibo. Listen, baka hindi pa ho natin to alam, no? Ngayon, doon sa bundok Olibo, doon ho ang Panginoong Hesus umakyat sa langit. At may prophecy ho, pakinggan ho natin ng mabuti. Kasi may prophecy. Hindi pa ho ito nangyayari. May prophecy na muli daw babalik ho yung Messiah. At yung Messiah, pagbalik daw ho, yung bundok ho na yon ay mawawala, mahahati na para hong tela. Nakita nyo na ba ho yung bundok Olibo na nahati? Nakita ho ba natin yung bundok Olibo na nahati? Malay ko, hindi ko nga alam yung bundok Olibo na yung pinagsabi niyo. Well, time na ho na magbasa ho tayo ng Bible, no? At maunawaan ho natin kung ano ho yung mga pinagsasabi ho doon. Sabi ho dyan, He will come back in the same way you have seen Him go into heaven. Then the apostles returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day walk from the city. Bumalik na daw ho sila doon sa Jerusalem. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James, son of Alphaeus, and son of the Zealot, Simon the Zealot, and Judas, son of James. Wala na ho dito si Judas. Wala na ho dyan, kasi nagbigti na ho si Judas yan eh. Hindi niya ho kinaya eh. Dito na ho muna tayo mag-stop, no? Gusto ko lang ho paunawa sa ating lahat. Listen, ito lang ho, mag-focus lang ho tayo saglit dito. Sabi ho dyan, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem. Ito ho yan, no? Pakinggan ho lang natin saglit bago ako magtapos. Nung Old Testament times, ang binababaan lang ho ng Holy Spirit, either yung hari, o yung propeta, o yung mga special cases, may mga tao na saglit lang, hindi ho nananahan. Naunawaan ho natin, ano ho sa kanila yon? Yung sinabi na you will receive the power when the Holy Spirit comes on you, the Holy Spirit comes on you, yan ho, familiar na sila dyan. Pero, ang pangunawa ho nila doon ay diba kasi doon, sino ho yung may espiritu ng Diyos na umalis? Si King Saul, di ba? May espiritu siya ng Diyos na nanahan, pero meron siyang ginawa na ayaw ng Diyos. Nilisan siya ng espiritu ng Diyos, di ho ba? Yung mga propeta, nananahan ho sa kanila ang Diyos, di ba? Ang espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit. Tapos may mga iba pa ho doon na mga piling tao na nananahon, pero saglit lang ho yun, briefly. Pero ito ho, kakaiba kasi kaya kakaiba ho ng pagdating ho ito sa kanila. Iba ang dating nito sa kanila kasi ordinaryong tao lang ho sila, mangingisda eh. Pero mananahan ho sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Pero alam niyo ho, matagal na hong sinabi ho ng Diyos na mangyayari ho ito. Ayon ho sa Jeremiah 31:31, sabi ho, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand and led them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant. Samahan niyo ako. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time, declares the Lord. Sabi niya, dadating daw ho yung time kung saan I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. I will put my spirit in you. Oh,
Tingnan nyo ho to, pansinin ninyo, no? Dati pa ho, nasa plano na ng Diyos, hindi pa nililikha ho ang lahat ng bagay. Nasa plano na ho ng Diyos na ang kanyang espiritu mananahan sa mga nananampalataya sa kanya. I will put my spirit in you and you will live and I will settle you in your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken and I have done it, declares the Lord. And afterward, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see vision. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved, for on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. No, naka-prophesy ho yun eh. Na ibubuhos niya ho ang kanyang espiritu, na mananahan ho ang Espiritu Santo sa bawat mananampalataya, sa bawat kumilala sa Panginoong Hesus. Nakinig ko lang ho sa kanya, Nakinig ko lang ho sa kanya kanina. Sabi niya, iba na daw ho yung laban niya. Hindi ko ho alam kung anong ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Sa nagsalita ho kanina dito na mataba. Hindi ko ho alam kung anong ginagawa ng Panginoon sa kanya o anong dealing ng Diyos sa kanya. Pero sabi niya kanina, yung battle niya ngayon, hindi na yung battle na nakatayo, kundi nakaluhod na. Yung battle niya ho sa panalangin na. Kanina nga may sinasabi siya, Kasi ang ganda nung sinabi niya, sabi niya, may mga problema daw ang Diyos. Hindi ba madalas daw sinasabi, ang bibigay lang sa iyo ng Diyos na problema ay yung kaya mo lang. Well, sabi naman sa Bible, may mga temptations, yung hindi ka ititempt hanggang doon sa hindi mo kaya. Di ba? Pero ang ganda nung sinabi niya, hindi eh. Sa totoong buhay, may mga laban na talagang hindi mo kaya. Pero doon mo marirealize na kailangan mo pala ng Diyos. Doon ipare-realize sa'yo ng Holy Spirit na kailangan mo siya. Na doon mo marirealize na hindi ko kaya ang laban na to kung hindi kasama ang Diyos. Ganda no? Kaya nga ho, yung seemingly parang, nandun ako sa dead end. Parang, ano ba to? Parang failure, di ba? Failure sa buhay. Parang, wait lang, ano na itong nangyari? Parang nagulo yung buhay ko Yung seemingly parang, yung parang hindi ka panalo, doon mo pa, mas lalong nakilala ho ang Diyos. Doon siya nagpakilala. Doon ka ho nag-start manalangin. Anong nalalangin ka? Doon ho kumilos ang Espiritu Santo na nasa sayo. Alam niyo ba, lahat ng kumilala sa Diyos, lahat ng kumilala kay Jesus, sabihin nga ho natin, lahat ng kumilala kay Jesus, nananahan sa Kanya ang Espiritu Santo. Lahat ng kumilala kay Jesus, nasa sa Kanya, nananahan sa Kanya ang Espiritu Santo, sa Kanyang Spirit ng Diyos. Imagine nyo yun. Kaya, hong laban sa buhay, yung ikakatakot mo, nasa sa yung Espiritu ng Diyos eh. Kaya lang ang problema ho sa atin, madami ho sa atin, we ignore
the Holy Spirit. We don't know about the Holy Spirit. Ilan lang sa atin na nakakaalam na, ay, may Espiritu Santo pala. Totoo pala yun, hindi pala yun yung basta nalang makaganon-ganon. Di ba, totoo pala yun eh. Buhay pala yun. Kumikilos ho yun, may power ho siya. Di ba sabi kanina, and I will, ano daw? And I will give you power, di ba? The Holy Spirit will empower you. Meron hong isang bagay kung bakit ho tayo i-empower ng Holy Spirit. Of course, para ho sa buhay natin dito, magtagumpay ho tayo, di ba? Ano ho ba yung tagumpay? Listen. Sabi ko nga sa inyo kanina ang akala ho natin, ang tagumpay, yung mag-amaso ng wealth, ng tagumpay, ng success, kung ano-ano. Pero sa totoo ho, ang totoong tagumpay ay yung magawa ho ang kalooban ng Diyos sa atin hong buhay. Gaano man ho kaliit sa paningin ho ng iba at kababa sa paningin ho ng tao, yung kalooban ng Diyos na pinagagawa sa'yo, kung gagawin mo yon, you are a successful person in the eyes of God. In the eyes of the Almighty. Diba? Kanino ka ba dapat kanino bang palakpak ang hinahanap ho natin? Palakpak ba ng ibang tao o palakpak ho ng Diyos? Nasasabihin nung sa atin, well done, my faithful servant. Alam niyo nang tinawag ako ng Diyos? Isa lang ako yung nasa isip ko doon. Sabi ko, pag kinuha ko ng Diyos ngayon, at humarap na ako sa Kanya, tapos hindi ako sa Kanya sumunod, hindi ko sinunod yung tawag, nakakahiya sa harapan niya na sabi, Panginoon, hindi kita sinunod eh. Hindi kita sinunod, pero ikaw yung Diyos na namatay para sa akin. Na 2,000 years ago, di ba, bumaba ka dito sa lupa. Di ba, sa anyo ng isang bata, sa isang sabsaban, sa isang kuweba, hindi ho ba doon siya pinanganak? And this is the God who created the heavens and the earth. Ito yung Diyos na hindi ka pa pinapanganak, pinili ka na niya. Tapos sasabihin natin na, di ba, kaya hindi mo maaatim, Panginoon. Hindi kita susundin. Sabi nga ho ni Chuck Swindoll, sabi niya, when God is going to do something, some great thing, when God is going to do some great thing, He moves the hearts of people to pray. He stirs them up to pray in view of that which He is about to do so that they might be prepared for it. Kaya nga walang sumusugo doon ang hindi nananalangin kasi sa pamamagitan ng pananalangin, doon ho kumikilos yung Espiritu Santo. Why? Kasi yung prayer, wala hong kinalaman sa atin yan. It has nothing to do about us. It has nothing to do with us. Di ba? Kasi ang pananalangin ho ay pananampalataya doon sa Diyos na hindi nakikita, kumilos ho kayo sa aking buhay. Kaya ho, pag kumilos na ho ang Espiritu Santo ho sa atin, doon ho tayo nagkaroon ho ng tapang. Tapang ho na hindi ho kagaya ng tapang ho na binibigay ho ng mundo. Hindi ko alam kung ano yun. Pero iba ho yung tapang ho na binibigay ho ng Espiritu Santo. Ito ho yung tapang na kaya mong harapin ho kahit ano. Kasi sila, the disciples, they were killed, no? They were martyred for their faith. Diba? Si Paul, ano hong ginawa kay Paul? Pinugutan ng ulo. Diba? Sabi ni Paul, nung katapusan na ng buhay niya, diba sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith.
Anong tapang ho yung meron ho kay Paul? At doon ho sa iba na harapin ho yung kamatayan, alang-alang ho sa pag na maipakalat ho nila yung yun hong mabuting balita. Alam niyo may mabuting balita? Na may balita na nabuhay si Jesus na totoo. Naunawaan ba natin yun na hindi, bisa kasi ang akala natin that Christianity is just a religion. Na okay lang, pa-attend ako ng Sunday, papasok ako sa church. Di ba? Akala natin religion eh. Ang Christianity ho, na totoo, yun ho yung sabihin mo sa iba na si Jesus, 2,000 years ago na buhay, na pinako siya sa krus, namatay siya, and after 3 days, muli siyang nabuhay. Totoo ho yun. At may accounts ho doon. Madami hong nakakita, madami hong witness. Hindi ho natin mababali ang kanila hong nakita. Kaya nga ho sinulat din na Matthew yan eh. Matthew, Mark, Luke, John. Kasi nakita ho nila eh. Alam ho nila na totoo, kaya handa silang mamatay ho para doon. At eto ho tayo, no, ngayon after 2,000 years, eto ho tayo. Parang easy-easy lang ang pagiging Kristiyano. Parang wala-wala lang. Kasi nandun sa loob yung kaduwagan, hindi mo pakilala ang banal na spirito. Kaya nga ho, meron ho tayong series ng Acts. Kaya kung hindi mo pakilala ang banal na spirito, the Holy Spirit, He is alive and He is moving and He is in you. At yung power ho na yun, di ba? After ho nito, mga verses na to, mababasa ho natin, mag-advance reading ho kayo. Nag-pray ho sila doon hanggang sa kumilos ho ang Espiritu Santo. Bumaba ho sa kanila yung Espiritu Santo at tumapang ho sila, sobrang tapang nila na kaya na ho nilang harapin kahit ho ano. Namatay na ho sila sa kanilang sarili eh. They have forgotten about themselves. Maaari po tayong tumayo para sa huli ho natin panalangin. Sobrang convenient o ng buhay natin ngayon. Na noong unang panahon para makapag-gather ka ng ganito, magtatago ka ho sa catacombs, di ba? Magtatago ka sa ilalim ho ng mga yung mababahong lugar na walang pupunta para lang makapag-gather, masamba mo si Jesus. Ngayon sobra ng luwag. Sobra na hong luwag, pero sobra naman tayong wala hong pakialam. Na okay na sa atin, kilala ko naman si Jesus, pupunta ako sa langit. Di ba? Na wala ho tayong pakialam na madami ho ang mapupunta sa impyerno dahil hindi ho nila alam ang tungkol sa Panginoong Yesus. Madami ho sa atin, sobrang komportable, hindi ho natin alam na may task sa atin ang Diyos. May commission, meron ng Great Commission, may pinagagawa ho sa atin ang Panginoon. Go and make disciples of all men. Diba? Go and make disciples of all men. And what are we doing with our lives?
Di ba? Ano ginagawa ko natin sa buhay natin? Hayahay ho tayo sa buhay natin. Kasi ligtas ka na. And what about the Great Commission? How can the people hear about the Lord Jesus? How can the people hear about the love of Jesus, that God loves them, when tayo ho, no, mismo, wala ho tayong pakialam. Na okay lang sa akin, basta matawag na lang akong Christian. Sabi nga ho ni Chuck Swindoll, dito na ako magtatapos. Sabi niya, to carry out the plan, people must be infused. You'll never advance the healing power of Christianity. You'll never advance the healing power of Christianity in a sick, dying world if you stay away from those infected with sin and error. Christ made consistent contact with his disciples. Those disciples made consistent contact with their generation. And the world was infused with the antidote to sin and death. Yun ho yung hawak ko natin. Remember, hawak ho natin yung antidote sa sin and death. And we are not doing anything. Kaya nga ho, dalangin ko, Panginoon, tumawag ka ng mga tao na handa hong ibigay ang kanilang buhay, ang kanilang talents, sa pagsulong ho ng kingdom nyo dito ho sa aming bayan. You're never too old. You're never too young. Kasi pag kumilos na sa iyo ang Espiritu Santo, wala na hong old, wala nang young. Kasi Espiritu Santo na yun, power niya na ang kikilos. Kasi sabi niya, you shall be my witness in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Prinafesay na ho ng Panginoong Jesus. No, sinabi niya na magiging witnesses ko kayo. Why? Kasi alam niya the power of the Holy Spirit. Sobrang powerful nun. And we all just have to let Him do the job for us by relying on Him. No, by praying for Lord, samahan niyo nga ho kami. Panginoon, dampian ho kami ng inyong Espiritu. And as we end po, can we just sing that song, yung Tagalog song? Sabi ko doon sa awit, dampian daw ho tayo ng kaluwalhatian ho ng Diyos. And that's the Holy Spirit. If in the past, can we just close our eyes? If in the past po, we have taken for granted our kairos. Yung kairos po, yung defining moment sa buhay mo, kung saan tinawag ka ng Diyos pero pinabayaan mo. Ilingin mo natin sa Panginoon, Panginoon, muli mong ibalik yun. At this time, Lord, prepare me. Prepare me, Lord, na sumunod na ako sa iyo this time. Na magamit mo ako, hindi lang Panginoon sa family ko, kundi sa bayan ho namin. And as we sing this song po, habang inaawit natin, gawin ho natin itong isang panalangin. Ako'y naghahanap
kasagutan sa dalangin. O Diyos, ako'y dinggin. Ako'y naririto at namangha sa gawa mo. Kapayapaan aking natamo at nagpabago sa damdamin ko. Tampi ng kalwalhatian mo'y totoo. Sa puso ko'y nagdurong magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Kami naririto, nagkaisang mananalangin. O Diyos, kami dinggin. Nagpapakumbaan, aming bansa ay kaawaan. Kasalanan ay patawarin mo, hipuin mo ang bawat Pilipino. Tampi ng kalwalhatian mo'y totoo. Sa puso ko'y nagturong magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Dampi ng kalwalhatian mo'y totoo. Sa puso ko'y nagturong magpuri lamang sa'yo, maging sa pananalangin ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. Ang hilingin ay ang kalooban mo, hindi ang nais ko. Jesus, sapat ka na sa buhay ko. And this is your will, Jesus, to seek you first and your kingdom. To seek you first and your kingdom. To seek you first, your righteousness and your kingdom. And all these things will be added unto you. Ang sabi po sa awit, Panginoon, ang hilingin namin ay ang kalooban niyo, hindi ang nais ho namin. At sinabi niyo po, Panginoong Hesus, na ang kalooban niyo ito, na pag sumakita namin ang inyong katwiran una sa lahat at ang inyong paghahari. At ang pangako niyo po, Panginoon, na at ang lahat ng ito, kung ano man ho yun, Panginoon, ay pagkakaloob ho ninyo.
May you bless our youth, Lord, Panginoon, with the power of the Holy Spirit, Lord. Panginoon, kalapitan ho sa inyo, aming Ama. Dalangin ho namin, O Diyos, Panginoon, pagpalain niyo ho sila ng tapang na nagmumula ho, Panginoon, sa inyong banal na Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ng pagluhod, O Diyos, Panginoon, sa kanilang mga laban at panawagan. Makita ho nila, Panginoon, aming Ama, na ang kalooban niyo, O Diyos, ay ang paghanap mo sa inyong katuwiran at kaharian, Panginoon. Maisulong ang inyong kaharian, Panginoon, aming Ama. Empower them to one end, Lord, our God. Empower them to do your will, to advance your kingdom for the glory of you, our God. Salamat o sa inyo. Patuloy ho kayo, Panginoon, manawagan, Panginoon, magbukas ng mga puso na basag, Panginoon, at handa, Panginoon, ibigay ang kanilang buhay. Alang-alang ho, Panginoon, sa pag-ibig ho at pagsinta ho sa inyo. Bilang tugon, Panginoon, aming Ama, sa lalim, Panginoon, ng pag-ibig ninyo sa amin, na noong kami makasalanan pa, ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay ho para sa amin. Salamat ho, Panginoon. Na Panginoon aming Ama, na sa pagharap namin sa inyo, O Diyos, makaharap kami sa inyo, Panginoon, na walang alinlangan dahil ang banal na Espiritu ang siyang kumilos upang kami tumugon sa aming mga panawagan. Salamat ho sa inyo. Empower our youth, Father. Empower them, Lord, that they may serve you wholeheartedly. Naunahin kayo higit sa kanilang mga pangarap, Panginoon, upang ang kanilang mga pangarap ay mga pangarap niyo na, O Diyos. We pray, Father, for the next generation of this church, Lord. Na Panginoon, ang mga dinadala mo dito mga kabataan, maalagaan namin, Panginoon, aming Ama, ng aming mga hakbang, ang aming mga yapak, O Diyos, ay mga yapak na kanilang susundan, O Diyos, sa pagsunod sa inyo. Makitaan ho kami ng mga halimbawa, Panginoon, ng pagsunod, aming Ama, pag-iwan at pagkamatay sa aming mga sarili, alang-alang ho sa inyo, aming Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Patuloy kong tinataas sa inyo, Panginoon, ang aming next pastor, si Pastor Raymart. Lord, patuloy mo siyang samahan mo siya, Panginoon, sa kanyang trabaho, samahan mo siya sa kanyang lakbayin, Panginoon, sa mga iniaatang mo sa kanya, Panginoon, na responsibilidad. Na Panginoon, hindi siya tumayo sa kanyang sariling lakas, kundi sa inyong kalakasan, Panginoon, naming Ama. And our next generation leaders, Panginoon, na magiging kaagapay niya, Panginoon, naming Ama. Samahan niyo sila sa kanya-kanya nilang mga lakbayin. At sa bawat paghakbang nila, makita nila, Panginoon, ang inyong kamay, Panginoon, naming Ama. Na patuloy nilang makita, Panginoon, yung God factor. Salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo, patuloy aming Ama, ang aming senior pastor, Pastor Rosel. Kayo ho ang siyang gagabay sa kanya at magbibigay sa kanya ng direksyon, patungkol, Panginoon, sa binabagtas, Panginoon, ng inyong iglesia dito sa The Avenue Village. Maging makasaysayan, Panginoon, makabuluhan, Panginoon, ang gaganapin, O Diyos, na conference, Panginoon. Nawa doon, kausapin mo siya, Panginoon, ng espesyal na pagkausap. Salamat po sa inyo. Gayon din ang kanyang sambahayan, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na tutugon ng kanilang pangangailangan. Higit, Panginoon, aming Ama, sa kanilang mga pinapanalangin, Panginoon, bless them. Bless them, Lord, with your presence. Bless them with your presence, Lord.
Para kung ano man ang bagyo ang kanilang dadaanan at dinadaanan, mananatili ho sa kanilang kapayapaan ho ninyo. Na kayong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Salamat ho sa inyo. Tinataas din po sa inyo ang mga kasama namin na wala ho dito. May mga sakit, mga nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, mga naaabot, Panginoon, ng aming online. Ipuin niyo ho sila, Panginoon, ng kanilang mga karamdaman. Kayong Diyos na nagpapagaling. Katatagpuin niyo ho sila sa kanilang mga kalalagayan, O Diyos. At ang mga dalangin, Panginoon, ng bawat isang narito, Panginoon naming Ama, iayon ninyo, Panginoon, sa inyong kalooban. At Panginoon, dalangin ko, katagpuin niyo ho, O Diyos, aming Ama. Patuloy ho kayong magpakilala ho sa aming bayan, sa bayan ng San Juan, sa pamamagitan ho ng NEX, sa pamamagitan ho ng village, sa pamamagitan ho ng mga sambahan sa nayon, sa pamamagitan ho ng bawat programa, Panginoon, aming Ama, na ibinibigay niyo ho sa amin. Maranasan ho kayo ng bawat isa, Panginoon. Pinagpapala ko ho ang bawat isa ng kalapitan ho sa inyo. Na sa tuwing mananalangin ho sila, Panginoon, makatatagpuan ho nila kayo, Panginoon aming Ama. At sa bawat pagsakay nila sa kanilang mga sasakyan, pauwi, Panginoon, dampi ng iyong kalwalhatian, maranasan ho nila, Panginoon aming Ama. Salamat ho sa inyo, pinagpapala ko ho ang bawat isa. Salamat po, sambahin kayo, tinataas ho kayo, Panginoon, dakila naming Diyos. Amen at amen.